Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, Kapopoy, 3 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Friday, July 17, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita, ERC pinalawig pa ng 3 buwan ang suspensyon ng pagputol ng kuryente. Higit 7 milyong may hirap na pamilya may dagdag 2,000 pisong ayuda dahil sa muli na namang pag-init ng tensyon sa Middle East. Gasto sa SONA 2026 binawasan sa harap ng nararanasang krisis. MMDA nilinaw, Gabriel Go hindi suspendido. Bawal ang sumali sa clearing operation. Manila LGU nagwagi ng International Award sa paggamit ng makabagong geospatial technology sa disaster management. 3 suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biology sa Negros Oriental arestado. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Ito po si Anthony Taberna. Humahabol si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, inalawig pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspensyon ng power disconnection sa mga consumer na bigong makapagbayad ng kanilang electricity bills. Ayon sa ERC, extended pa ng 3 buwan ang implementasyon ng naturang suspensyon bilang tulong sa publiko sa gitna ng National Energy Emergency. Kaugnay nito, inatasan na ng Power Industry Regulator ang lahat ng distribution utilities sa buong bansa na suspendihin ang pamumutol ng linya ng kuryente ng mga customer na hindi makapagbabayad ng kanilang bills mula Agosto hanggang Oktubre. So, hindi lang ito, Meralco, paring Ray, pati mga electric cooperative sa probinsya. Hindi pwedeng mamutol. Ang bilis kasing mamutol ng mga yan eh. Kapag ka nakatanggap ka na ng bill na medyo kulay pula, ang sulat, nakalagay, disconnection notice. Medyo alumpihit ka na, di ba? Pero ngayon, sabi po ng ERC, kahit makatanggap ka pa niyan, no problem. 3 buwan daw po para meron naman tayong pagkakataong huminga. Ika nga, ano? Ang sabi pa ho ng ERC, para gawing mas magaan ang pagbabayad ng mga customer, maaari nilang bayaran ng kanilang mga bill sa nasabing period ng pautay-utay sa loob ng 3 buwan. Alas 6:07 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agring kayon, gising na! Teka muna, bago ko lang iwanan yon. Di ba naikwento ko sa inyo na sinundan ko na ang yapak ni Kumbatsero? Ako nakisali-sali na sa paglalagay ng solar panel sa bahay. Pero may baterya. Yun ang nagpamahal eh. Yuel, ang laki na ng iminura ng solar panel ngayon kumpara say 5 years ago. Especially mga 10 years ago. Pero ngayon,
pwede ko lang sabihin na mas mabilis kang makakabawi. At ano ang katunayan? Ako lang po ang aking experience, bumaba ng nasa 30% ang aking konsumo sa binabayaran sa kuryente. Say for example, 200 kilowatt hours ang konsumo mo nung nakaraang buwan. Ngayon, ang konsumo ko na lang ay nasa 140 o 130. 'Di ba? Malaking bagay, 'di ba? Laki. Oh, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ko. Ang kagandahan pa doon yung supplier ko ng solar panel ay hindi naniningil hangga't hindi ko daw nalalasap o na-enjoy yung solar panel, yung epekto nito sa pagbaba ng bill ko. Nako, kalaking bagay mga kababayan. Kaya kung gusto nyong magpakabit ng solar panel, PM is the key. Kinuwenta ko yung gagastos, yung return on investment, yung puhunan mo at yung matitipid mo, mabilis lang. Kukwentahin ko uli para hindi magkamba kasi magkakaiba tayo ng konsumo no? Lalo na ang pinanggalingan ko ng konsumo panahon ng tag-araw. 'Di ba? Maraming konsumo ng aircon yan ng mga panahon na yan. Kahit na gusto mong magtipid, mag-aircon ka pa din. Pero sa susunod na buwan, kasi pag kukumpare tag-ulan buwan, kumbaga rainy month, rainy season versus rainy season. Kukwento ko uli sa inyo sa susunod na buwan pagbalik ng aking bill sa kuryente. Alas 6:09 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na! Inilunsad ng pamahalaan ang uplift assistance upang palawakin ang suporta sa mga sektor na apektado ng patuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, makatatanggap ng isang beses na karagdagang ayuda na hanggang 2,000 piso ang 3.2 milyong benepisyaryo ng PPP, Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tama, PPPP. 4Ps at ng Walang Gutom Program. Kasama rin sa programa ang 2.2 milyong mahihirap at near poor households na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS. Samantala, makatatanggap naman ng 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ang 1.2 milyong manggagawang may mababang kita na nakatala sa Social Security System o SSS. Ayon kay Pangulong Marcos, layo ng uplift assistance na mapanatili ang kakayanan ng mga pamilyang Pilipino na matugunan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Itiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamagitan. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. ACS Balita. Simple at low-key, ito ang paglalarawan ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil sa SONA ni Pangulong Marcos ngayong July 27. Ayon kay Garafil, mas mababa ang inilaang budget para sa SONA ngayong taon kumpara sa mga nagdaang taon. Inamin din ni Garafil na nakaapekto sa kanilang paghanda ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinilala ang lungsod ng Maynila bilang tanging Philippine awardee sa ESRI Conference 2026 sa San Diego, California. Ito'y makaraang makatanggap ang Maynila ng global recognition sa paggamit ng Geographic Information System o GIS sa pagtugon sa mga kalamidad. Ayon kay Mayor Isko Moreno, ang paggamit ng geospatial technology ay nakatulong para mapabuti ang disaster preparedness at response capabilities ng lungsod sa pamamagitan ng digital mapping, spatial analysis at real-time data monitoring. Congratulations, Yorme! Anya ka ba sa San Diego? Maraming Pilipino dyan. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga.
nagbabaga pa rin ng mga balita dito sa ACS Balita. Achi Ahya. Para sa iyo naman, Lakyam Chapdihon, alas 6:12. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Yes, today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit at malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Jeric, parang si Attorney Powa yan ha, walang prompter yan ha. Ano Ayuel, yan ang sinasabi ko sa'yo. Pagka pinag-aralan mong mabuti, kahit wala kang kodigo, di ba? Yan ang tip eh. Kaya maraming humanga kay Attorney Michael Powa dun eh. Kaya sabi nila, Powa, ginhawa ka. Iba pala yun. Attorney Michael Powa, mamaya ka. Ang daming napahanga ni Attorney Michael Powa dun eh. Talagang naghahanap sila. Baka merong teleprompter na, di ba, ang teleprompter ngayon, halimbawa, ang Pangulo, pagka, ewan ko kung napapansin nyo yun, ha? Pagka ang Pangulo ang nagtatalumpati, may lilingon siya sa kaliwa, lilingon sa kanan. Parang kabisado niya sinasabi niya, no? Pero sa totoo nun, merong teleprompter yon. May prompter na salamin, nakaganon. Kaya hindi mo makikita eh. Kung ikaw yung nanonood sa crowd o kaya nanonood ka sa telebisyon, galing naman nung nag-i-speech na yon. Walang binabasa. Hindi, sa totoo lang na may binabasa po yon. Kaya yung... pero ganun pa kailangan maghanda ka pa rin eh. Kasi hindi naman madaling magbasa ng teleprompter. Ito, binibigay na trade secret po ito. Hindi naman madali, no? Kasi kailangan, hindi naman perming nakatingin ka lang doon sa kanan na ganun. Di ba? Ay, mahahalatang may binabasa ka. Pero pagka ikaw ay speaker, pero gumagamit ka ng prompter, pwedeng medyo titingin ka rin sa gitna na gano'n kahit wala na mga prompter doon. Para lang makita mo yung audience at maramdaman nila na you are speaking from your heart. Kasi may eye contact. Tapos lingon ka ulit sa kaliwa na gano'n. Gumugulong lang ngayon. Tapos lumingin ko ulit sa tapos sasabihin, galing, walang script. Ang haba ng speech. Ano? Wala sa taas. Wala naman gano'n. So, nakita nyo na. Pero kami dito, wala kaming prompter kasi meron kaming script. May newsprint po kami. Meron po kaming... kaya makikita nyo, madalas nakatingin kami sa script baka kasi hindi kami pwedeng magkamali. Pero si Attorney Powa, hindi, mamaya tanungin nga natin siya. Baka naman yung nagkukwento sa atin gino-good time lang tayo. Wala daw talagang binabase. Wala daw talagang teleprompter at wala ding idiot board. O yun namang idiot board, baka sabihin nyo, ano ba na yung katunying, ba't mo tinatawag na idiot yung board? Yun po yung ang ginagawa nilang iba doon, Manila paper, ano? Yung Manila paper na ganyan, yung alanganing brown o beige, ano? Doon na isusulat yung script. Una ko nakita dyan na gumagamit ng idiot board nung pagka mag-stand upper ay si Senator Loren Legarda. Di batang-batang reporter ako. Nagko-cover ako ng canvassing dito sa PICC. Dito, 1995. Kanya nun talo si BBM eh. Tumakbo siyang senador nun eh. Pero hindi siya nanalo, 1995. Di kompo, ano? Nakita ko sa Inside Story yata si Senator Loren Legardo nun eh. Pagdating ko nag-stand upper siya, may naggaganon ng kung naman yun, mano-mano.
idiot board, pa laylay ng laylay na gano'n. Siguro na-amaze yung sa ganda ni Senator Loren Legarda. Kagandahan ni Senator Loren. Hindi umikot na gano'n yung idiot board. Ako, nagalit yung kasama niyang director siguro yun. Anyway, yun po yun. Yun ang sikreto. Dito po naman sa amin, walang idiot board. Ang prompter, normally, nandun yun sa mismong camera. Ayan. Kaya nakatingin sa camera. Dito naman sa television, bira, okay lang ba sabihin ko yun, kapag po nakatingin kayo sa camera, tapos nandun, tuloy-tuloy lang yung teleprompter. Merong prompter operator. Dapat nakakaintindi ng, hindi lang basta operator, dapat nakakaintindi ng news ang prompter operator. Kasi kapag ka nag-adlib yung nagsasalita, tuloy-tuloy ka lang sa, maiiwanan ka. Patay kang bata ka. So kailangan nagkakaintindihan yung prompter operator at saka yung nagbabasa. So nakuha nyo, hindi yung sabi nyo, ang galing naman ng newscaster na yun, di tumitingin doon. Di ba yung mga karamihan sa mga newscaster, Kabayan Ali, babanggitin ko na to. Magandang gabi, bayan. Nakahawak si Kabayan, kunwari ganun sa, may hawak-hawak na papel yan. Kala mo, pero all throughout, nakatingin lang siya sa camera. Hindi, pang backup lang yon. Yung hawak-hawak na yun na script, pang backup lang. Kasi ang script talaga ay gumugulong na doon sa teleprompter. Tingnan nyo na, Oy, magbayad kayo sa akin, libre yan, Ganun pala yun. Akala ho namin kagaling nung nagbabalita. Walang script, kabisado niya yung balita. Meron po. 6:24 na ng umaga. Tuloy ang mga balita. ACS Balita. Pansamantalang hindi muna isasama sa operasyon si MMDA Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go. Kasunod ito ng kontrobersyal na video kung saan makikitang pinagsabihan niya ang isang guro na nahuling walang suot na helmet habang nagmumotorsiklo. Sa panayam ng 2x2, sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na binigyan muna si Go ng pagkakataong magpaliwanag kaugnay ng insidente. Nilinaw naman ni Torre na magpapatuloy ang road clearing operations ng task force kahit wala si Go. Sa ngayon, si Gab ay binigyan na natin ng order to explain kahapon at pagkatapos ay hold in abeyance muna ang kanyang mga operations. Pero linawin ko Apa. hindi titigil yung SCOG. Hindi titigil Yes. yung SCOG. Yung special group namin, yung special operations group namin, hindi yung titigil sa kanilang trabaho. Si Gab lang muna ay pinastep back namin para magkaroon ng to give way sa patas at impartial investigation and also to give him time to also prepare his answer against the allegations leveled against him. Ang tinig ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. Hawak na ng pulisya ang 3 sa 4 na suspect sa pagpaslang sa American Marine Scientist na si Dr. Kent Carpenter sa Negros Oriental. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co, 2 sa mga suspect ay naaresto sa barangay Ahong sa Sibulan habang isa naman ay voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Tanghali ng Hulyo 12 nang pasukin ng grupo ang bahay ng Amerikanong biologist at agad itong pinaputukan ng baril habang kinaladkad naman papunta sa kabilang kwarto ang kanyang live-in partner kung saan umano ito inabuso ng isa sa mga suspect. Patay sa investigasyon, isa itong kaso ng robbery gone wrong at walang kaugnayan sa trabaho ng naturang Amerikano. Samantala, binanata ni Senator Ping Lacson ang mga irrelevant manifestation sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lacson, sinusubok ang pasensya ng mga senador at maging ng mga sumusubaybay sa impeachment trial dahil sa mga manifestation na anyay wala namang kinalaman sa kaso. Sa kanyang post sa X, ikinuwento ni Lacson na pabirong sinabi sa kanya na isang kapwa Senator Judge na nais nitong maghain ng motion for division of the House at tuwing may
obviously irrelevant na manifestation. Sagot naman ni Lacson, mas malamang na palakpakan ng mga nasa gallery ang motion to adjourn. Noong Miyerkules natapos ang ika-6 na araw ng paglilitis ng walang testigong nakapagsalita. Edi matapos maubos ang oras sa mahabang manifestation kabilang ang usapin sa investigasyon ng NBI sa 2019 Southeast Asian Games Sports Complex sa Tarlac. Hindi, wala talagang kanon. Kises, wala talagang naka-schedule na testigo nung Miyerkules. Yung naka-schedule ay winidraw na nila. Hindi dahil dun sa mga manifestation ng mga senador. Samantala, 6:27 ng umaga. Meron daw pong mga peking pataba diyan sa Nueva Ecija. Ha? Kaya pala yung itinanim na talong ni Ferdy doon, hindi lumalaki. Peki siguro yung pataba. Alamin niya natin ang balita dyan sa Nueva Ecija. RH25, Grace Ansano. Coming, Grace! Tataning, kung hindi mababantot, hindi bubunga. Yan ang magiging resulta kung ang gagamiting pataba ay peke. Ito'y matapos nga na madiskubre, nito lang nakalipas na araw, ang daang-daang sako ng mga pekeng pataba nasamsam matapos ng ikasa ng dalawang magkahiwalay na operasyon ng PNP sa bayan ng Talavera at Rizal. Ayon kay Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Richie Claraval, na personal na nanguna sa operasyon, unang naaresto ang 3 suspek sa bayan ng Talavera kung saan nakumpiska sa kanila ang nasa 250 na sako ng peking pataba na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 250,000 pesos. Samantalang kasunod namang operasyon ay natunto nila sa mismong warehouse. Ito yung mismong pagawaan kung saan dito tumambad ang daang-daang sako ng mga pekeng pataba. At nagugat ang pagkakahuli sa mga suspek makaraang magreklamo ang mismong may-ari ng brand ng pataba na nakabili sa online. Kanyang sinubukan na bumili at dito nga nadiskubre na ginagamit ang kanilang pangalan ng kumpanya. Aabot sa mahigit kubulang sa 1.5 milyong piso na halaga ng mga nakumpi sa kabuuang mga peking fertilizer kasama na ang mga gamit sa paggawa nga ng mga peking pataba. Naharap na sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines ang mga naaresto. Habang inaalam pa rin kung saan-saan ang kanilang binagsakan na pag-alaman na sa bahagi hanggang sa bahagi ng Region 2 sa Cagayan at Isabela nakarating ang mga peking produkto. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dapat talaga maging consistent ang otoridad dyan, ating Grace. Especially itong Fertilizer and Pesticides Authority. No? Dahil sa isip-isipin mo, gumastos ka na nasayang pa yung hindi lang pera, pati yung panahon mo kaiintay. Tapos peki pala yung nabili mo. Naku, yung mga iba nating mga kababayan talaga mabubusit ka. Sa kagustuhan kumita, napeperwisyo yung iba. Dapat nga siguro matunton kung saan-saan, kung sino-sino nakabili niyan ng mga pataba na yan at pabayaran doon sa mga doon sa mga kolokoy na yan. Oo. Dahil kawawa na naman ang mga farmers kung magtatanim sila ng mga pananim ngayon tapos papatabaan, gagamitan ng peke, kawa ang panahon, yung gastos na inuubos ng ating mga farmers na kahabag-habag talaga. Nahawa ka sa mga farmers. Teka muna, ating Grace, bakit ba dyan sa Nueva Ecija antitindi ng mga krimen na nangyayari? Yung mga pinapasok na bahay, at hindi lang pala bahay ang pinapasok, hindi basta bahay. Bahay pa ng mga politiko. Nako, yan na nga, Katunying, isa yan. At ang isang malakas ang loob na lumutang para magsilbi nga na magpaalala sa ating mga kababayan ay yung dating naging Vice Mayor ng Aliaga. Oo. Si dating Vice Mayor Win Habaluyat. Kanyang
ipinaalala at ginamit niya rin ng social media at personal ko siyang napapanayam at sinabi niya talagang ito'y isang babala. Although nagpapasalamat naman siya dahil agad nagtungo. Pero kinakailangan talaga may managot, malaman kung sino ang nasa likod niyang mga operation na yan. Kasi kung sa mga malalaking tao at mga mayayamang tao, mayroong mga kaya magbayad ng mga gwardya, ay napapasok yung mga yan. How much more yung mga ating kababayan na hindi naman na mga maliliit na negosyante, pero nabibiktima ng mga ganyan. So, Totoo ba? Ito, totoo ba na i-blatter ba ng pulis to? Totoo ba na yung mismong bahay ni Governor Oyi Umali ay pinasok ng mga magnanakaw? Alam mo na tanong din natin yan sa provincial director, pero hindi nila ito sinabi. At hanggang inalam ko rin hanggang sa region, pero walang police report. Walang ganong naitala. Hindi kasi para mapasok ng mga kawatan yung bakuran ni Governor Umali yan sa kanya 'di ba sa may Santa Rosa? Santa Rosa ba o Cabanatuan? Santa Rosa Santa Rosa. Para makapasok ka dun sa mismong property ni Governor, napakagaling mong parang kasama ka dun sa Money Heist. Yung napapanood natin sa Netflix, sobrang galing mo. Oo, dapat siguro wag nang itago 'yon kung meron talagang mga baka inside job nga 'yun 'di ba? Iyon yung isa sa mga tinitingnang anggulo ngayon. According nga doon sa ilang matataas na opisyal na nakakausap ko, mukhang may inside job. Kasi talagang may yung pattern din na nakita nga nito mga otoridad, dito mga investigador. Imagine mo, mga may malalaking bodega ng bigas, yung mga kanilang binibiktima. Yun yung, at mga politiko, yun yung mga pattern na nakita ng mga investigador. So, ito'y malaking hamon. Nakakatakot na yung mga ganyan. Siguro, tawagan natin ng pansin yung provincial director dyan. Sino nga yung provincial director dyan sa Nueva Ecija? Ang provincial director ng Nueva Ecija ay si Colonel Richie Claraval. Bago lang yan, di ba? Bago lang dyan sa Nueva Ecija? Galing siya ng Olongapo dati. Oo. Tapos, ang regional director ng Central Luzon ay sino? Ang regional director si Police Brigadier General Jess Mendez. Oo. Dating naging city ng Nueva Ecija. Dati rin siya sa Nueva Ecija pala. Dapat naman, pambira naman. Baka naman na iniinsulto na yung mga pulis dyan. Isip-isipin mong hindi basta-basta yung pinapasok ng mga kawatan sa Nueva Ecija, mga opisyal pa ng gobyerno, mga local officials, mga bakuran pa nila ang pinapasok ng mga ito. Baka ibig sabihin, baka pwede nang magpalit ng PD dyan. Yun ang malaking challenge talaga ito sa pamunuan ng PNP. Sige nga. Sabi nga ng marami, sabi nga ng mga nabibiktima, kung walang mangyayari at hindi masusolve at madadampot at kung sino nasa likod nito, siguro talagang panahon na, kagaya nga ng binanggit mo. Saka wag nila itago. Panay ang report ni Secretary John Vic Remulla na ang krimen bumaba. Baka kaya bumaba dahil hindi inire-report ng mga pulis. Problemang malaki yan. Dapat kung meron talagang krimen na nangyayari ay iulat at aksyonan, di ba? Aksyonan. Tama. Mahuli yung mga kriminal. Okay, thank you so much sa ating Grace. Okay, Katunying, yan ating live report mula rito sa Nueva Ecija. Ito, PRH25, Grace Vera Santano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga nanonood sa atin sa YouTube, magandang morning po sa inyo. Nakakatuwa naman tong ibang mga nagme-message sa atin,
Halimbawa, babasahin ko para matuwa naman yung ibang nagme-message. Sabi ba naman itong si JK20234. Kahit ako, kabisado ko, korupsyon ni Sara kahit walang prompter. Anong prompter? Ayusin mo muna spelling mo, Pogi, para ano. Ang tawag doon ay prompter. Oo. Tapos ay masyado naman daw madaling ma-impress si Tunying. Ay, sinabi nyo pa. Madali talaga akong ma-impress. Oo. Ito naman ang inuulit namin lagi ni Kumbachero dito no? Na hindi kami maramot sa papuri pagka dapat purihin. Kasi ay ito pala si Boyski Audap, ang dali mo namang ma-impress. Madali po talaga akong ma-impress kapag kahanga-hanga talaga, kahit magkaiba pa ng pananaw sa buhay, sa opinion, etc. Pero pagka ang isang tao ay dapat purihin, pupurihin po natin. At pagka dapat batikusin natin. Hindi pwedeng pinuri mo ngayon. Pag pinuri mo ngayon, sasabihin, bumabawi si Tunying. Buset. Hindi pwede. Na-miss ko na tuloy yung panahon ng araw no? Yung araw kasi ang tingin ng tao sa media talaga, yung media na pwede kang yung babalansin mo talaga yung nag-aaway, pareho mong bibigyan ng pagkakataon. At ang gagabayan mo ang publiko kung paano sila bubuo ng kanilang opinyon. Pero ngayon iba na. Kapag ikaw ay halimbawa sa buong panahon, sample lang to sa buong panahon ng impeachment trial ni VP Sara. Halimbawa lang po ito. Ang mga opinyon mo ay pumapanig sa prosekusyon. 6 na araw 'yon. O 5 araw yon. Pero pagdating sa dulo, katulad nga ng binanggit ko, natuwa tayo kay Attorney Poa. Ang opinion mo ay naging pabor kay VP Sara. At yun ang napakinggan ng isang nakikinig. Bumabalimbing na to. Sakit sa ulo. Hayaan nyo at malapit na tayo maghiwa-hiwalay. Malapit nang sumuko ang media at magtatanim na lang ako ng ube sa Nueva Ecija. Oras po natin. Achi ahya, Mr. Janamtang Lakyam Samkauhun, 6:39 na umaga sa mga taga-barangay 662, Cristobal, Paco, Maynila. Nandiyan po ang aming malakas promo team kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. At ang ating word of the day ay block. Hindi po black na itim block. Harangan, pigilin. Ang sabi po sa konteksto ng balita ni Jeric, Supreme Court can't block VP tax records. Yun. Hindi daw po mapipigil ng Supreme Court ang tax records ni VP Sara. Kung bakit, mamaya po ay tatalakayin natin yan. 6:40 na ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Target daw po ng prosecution panel na matapos ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte bago sumapit ang Pasko. Ngunit pinangangambahang humaba ang paglilitis at abutin ng 2027
dahil sa dami ng mga isyong legal at mga testigo. Ang pangamba ay inilutang ni Attorney Reginald Tonggol, impeachment court spokesperson, bagamat may nanauna na silang kasunduan na 70 araw at binawasan na nila ng 6 ang kanilang testigo. Sa tingin ni Attorney Tonggol, posibleng umabot hanggang first quarter ng 2027 ang paglilitis dahil nire-resolba pa ng korte ang iba't ibang usapin kabilang ang pag-i-issue ng mga subpoena at pagtutok ng defense panel sa mga teknikalidad tulad ng mga mali sa tuldok, quit, petsa at typo error. Sa pagtaya naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, aabot sa 102 ang hearing days at 6 na araw pa lang tatapos habang nanawagan naman si Senator Ping Lacson na iwasan ang mga hindi mahalagang manifestation upang mapabilis ang takbo ng trial. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Ang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Umahabol si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Ay, totoong Friday na ngayon ha. Today is July 17. 2 araw na lang po at birthday na ni kumbatserong Jerry Baha. Pero ang aga namang mag-celebrate ni kumbatsero, no? Tinakasan agad tayo no? Pero okay lang yon, no problem. Just enjoy your days, birthdays, kumbatsero. Humayo ka at magpakarami. Ang may birthday ngayong araw na ito ay si Eric Dastas. Ang makisig na kabitenyong Batanggenyo. Eric, happy birthday sa iyo. Wala ba tayo dyan? At ngayon birthday din ni Justice Hener Hito ng Sandigan Bayan. Justice Hener, maganda morning. Happy birthday. At sa lahat ng mga nagbe-birthday today. Bagamat tayo po ay nakasubsob sa mga istorya, mga balita, may kinalaman po sa impeachment at sa mga sanga nito, baka po nalilimutan po natin na habang tayo po ay nagbabangayan na Pilipino sa kapwa Pilipino, dito po sa ating sinilangang bayan, ay muli na naman pong umiinit ang sitwasyon sa gitnang silangan. At ang epekto po nito, by next week ay inaasahan daw po ang mahigit 10 piso. Sus Mariano ka, Indo. Mahigit 10 piso na increase o pagtaas sa presyo ng diesel na nangkupo. Akala pa naman natin ay okay na, no? Na medyo mapapahinga na tayo, pero wala talaga. Ito po yung mga pangyayari sa Pilipinas that is beyond our control. Ito yung pagbahing ng Amerika, lagnat ang inaabot ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Kasama na tayo dito po sa ating bansa. Kaya ano gagawin ng ating pamahalaan dyan? In fairness, ang Pangulo po ay nag-anunsyo na kahapon tungkol po sa uplift. Ano ba tawag doon, Mother? Uplift 2. Teka, tingnan ko nga. Uplift 2. Ayan, uplift assistance. Ano? Uplift assistance.
Ito daw po ay ayuda na ipagkakaloob ng gobyerno sa mga sektor na higit na nangangailangan. Pero Mr. President, ewan ko ngayon kung sinong sektor ang hindi nangangailangan. Lalo pa nga ang mga tinatawag na nasa middle class. Kasi ang tinitingnan ko yung listahan na makakatanggap ng ayuda, yung benepisyaryo ng 4Ps. No offense meron naman na talagang ayuda yung mga taga 4Ps. Ano pa? Yung mga beneficiary daw ng walang gutom program, meron naman ng dati pang ayuda po yung mga iyon. Ang bago, yun daw pong 2.5 million na mga mahihirap at near poor households na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System ng pamahalaan. Ito daw po ay pati daw po yung mga nakatala sa SSS na nasa 1.5 milyong manggagawa po yan na may mababang kita. Iyak na naman yung mga middle class yan. Sasabihin ng mga taga middle class yan, kami ang nagkakandakuba, kababayad ng taxes. Pero bakit pag panahon ng bigayan, kami ang nalilimutan? Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang pangalan pala ay Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Mamaya po ay ating liliwanagin yan sa ating palatuntunang liwanagin natin. Oras po natin, Lakyam Go Chaplak Hun, 4 na minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Ngayong 27 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay isa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Ngayong 27 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH special coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH. Takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha. 2x2. 2x2.
napakabilis talaga ng oras. 1 minuto na lang po at alas 7 na ng umaga. Sa ayaw mo natin sa gusto kahit wala pong trial today. Ito pa rin po talaga ang totoo. Ito po banner story ng mga dyaryo ngayon. Ito halimbawa po ang Inquirer, Marcos nod seen as key to opening Sara Records. Ang sabi po naman ng The Manila Times, ito po yung dyaryo ng The Manila Times, ang sabi po ay Corona Trial provides guide for VP tax case. Ayan, yan po yung mga balita sa mga pahayagan ngayon na siya ding pangunahing balita natin dito po sa DZRH. Ang issue po kasi na pinagdebatihan pa sa tinatawag pong oral arguments noong nakaraang Miyerkules sa impeachment court ay kung dapat ba napahintulutan ng Senate Impeachment Court ang pagsabina at pagsasapubliko ng bank records, pangalawa, AMLAC records, at pangatlo, ito pong tax records ng ating pangalawang Pangulo na siyang nakasalang sa impeachment trial. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Kausapin natin si Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Attorney Poa, magandang morning. Si Katunying po ito, minus Jerry. Magandang morning din po, Katunying. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo. Kinukwento ko kahapon, Attorney Poa, sa mga sumusubaybay sa 2x2 na hinahanap ko talaga yung number nyo, yung contact number nyo, sapagkat ako'y humanga sa inyong pagpepresenta. Not necessarily sang-ayon ako sa inyong posisyon, pero how you presented yourself at yung po inyong mga argumento, yung po yung kahanga-hanga, at hindi naman kayo lamang, pati na rin po si Attorney Chel Jokno. Okay, first things first. Attorney Poa, sa mga nanonood po at nakapanood po noon at mga nakikinig naman ngayon, kayo po ba merong teleprompter noong kayo ay nagdidiskurso doon sa Senate Impeachment Court? Katunying, unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa iyo. No? Isang karangalan, yung marinig yung mga ganong salita, lalong-lalo na galing po sa inyo, na talagang batikan at veterano na. No? Sa pinapakinggan po kayo, napakatagal na panahon. Parang nakakatanda pala yung veterano. No? Okay na po. Talagang napaka-experience na. At definitely, wala naman po tayong teleprompter. Wala po kasing ganong, unang-una, wala kaming ganong technology sa defense team. Pangalawa po, hindi, wala naman po kaming ganun na sinet up at I don't know kung papayagan kami mag-set up ng ganun sa Senado. Opo. So talagang yung inyo pong diskurso noon ay ano ba yun? Kinabisado nyo? Pinractice nyo? Gaano katagal, attorney? Ito po, kwan lang po ito, doon sa mga observant, sigurado po ay pareho kami ng na-obserbahan. Go ahead po. Opo, syempre naman po, no, nag-practice din talaga tayo. Ano naman po yan, no? I think each lawyer has his or her own style, no? So, sa atin po, kasi sa totoo lang, medyo nade-distract kasi ako pag may mga, kunyari may kopya ako, no, may papel kung saan nakasulat yung sasabihin ko dahil syempre kung meron tayong papel, nate-tempt tayo na tumingin sa papel at ang problema po kasi doon, pag medyo nawala tayo sa timing o nawala tayo sa linya, mahirap nang hanapin, no? Mahirap nang mag-recover. That's why naging kaugalian ko lang po talaga na either kabisaduhin or may structure man lang po ako sa aking isip at doon na lang po magpo-flow dahil lalo na po pag ganyang trial, minsan kasi biglang may may interruption or baka biglang may hindi ko kasi alam hindi ko na-expect kung ano, hindi ko ma-expect kung ano yung mangyayari sa oral arguments. Baka may biglang magtanong at pag ganun baka ma-distract na ako at ma-discarril at mawala, no, sa aking sabihin. That's why yun po yung nangyari. But
again, ano po yan, personal preference po yan. In fact, nakita niyo naman po no, yung kay Congressman Diokno no, na napakaganda rin ng kanyang Yes. naging mga statements dun sa kanyang oral arguments, and we really have to give him that in the prosecution. At tayo po, sa totoo lang, talagang isang malaking karangalan din po na ang naging opposing nun ay si Congressman Diokno, because I really have the utmost respect for him bago pa naman nagsimula itong impeachment na ito. Opo. But of course, maliban po dun sa parang you were speaking from your heart last Wednesday, ay yung manner, yung paraan ng inyong pag-deliver na sabi ko nga po kahapon nakakatuwa na for a change ay hindi nagbabastusan yung opposing parties at malumanay. Akala ko nga ako lang nakapansin habang nanonood ako nung trial, pero nung hindi rin siguro napigil ni Presiding Officer Chis Escudero yung kanyang sarili. Binanggit din niya yung pong kaparehong obserbasyon. Ganyan lang po ba talaga kayo? Yan ba talaga ang karakter ninyo at yung paraan ninyo ng pagsasalita, attorney? Well, Katunying, sa totoo lang, tao lang tayo, so minsan umiinit din talaga yung natin. Lalo na pag medyo talagang heated, ika nga, yung nagiging debate. Although, nangyari naman kasi siguro, para lang ma-explain ko po, siyempre naging spokesperson tayo. So, nakita ko yung importansya na maging lang tayo malumanay at huwag magpadala sa emosyon pagdating sa mga talumpati, pagdating sa mga pahayag. Pangalawa, very different po kasi yung nangyari nung Miyerkules. Din po ay oral arguments. No? So, nabigyan tayo ng oras na mailahad lang yung ating posisyon. But syempre, pagdating naman sa trial proper, kung saan meron talagang cross-examination, direct examination, minsan kasi talaga naiiwasan na magkaroon ng medyo mainit na balitaktakan. Kaya po, in fairness to all the lawyers on both sides. Po, nauunawaan po natin yon. Attorney, as a background, kayo po ba matagal nang magkakilala ni VP Sara? Like, sabay ba kayo lumaki o pareho ba kayo eskwelahan? Paano po ba? Nakilala ko lang po, Katunying, ang ating Vice Presidente noong 2022, no? Noong po ay nanalo na bilang Vice Presidente at na-appoint as DepEd Secretary. So, at that time ko lang po siya nakilala. In fact, hindi po ako kasama sa kampanya. No? Ganun, ha? Apolitical, before. Galing po akong GSIS. So, at ako po ay taga Manila, no? Hindi po ako taga Davao. So, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala until nung nung naghahanap siya ng spokesperson nung 2022. Opo. So, eto na meron po kaming research pala dito. Kayo pa si VP Sara ay San Sebastian nagtapos. At kayo ay UP College of Law at kayo pala ay top of your class. Matindi pala kayo sa UP College of Law. Hindi naman po, nasa loob lang po ng top 10. Opo. 9, I think. Ayun, sinuwerte lang po talaga tayo doon kahit sa mga profesor. Hindi, kayo po ay nag-apply lang na as in, hindi kayo magkakilala, nag-apply lang kayo doon sa DepEd when she was Education Secretary? Opo, hindi po kami magkakilala at all. And then, noong 2022, meron po kasing nagsabi sa akin na kakilala niya na naghahanap siya ng taong may experience sa GSIS. Dahil at that time, marami pong mga issues on teachers' loans sa GSIS. At so, naghahanap siya nung meron ng talagang experience dito sa mga teachers' loans. Kaya hinikayat ako na mag-apply. In fact, nung nag-apply ako, yun po talaga yung punto ng pag-apply ko is makatulong to bridge yung DepEd and GSIS. Pero, well, iba yung naging kapalaran natin. Nagkataon na tinanong niya ako kung okay lang sa akin na maging spokesperson na rin po. At, well, sinubukan lang po natin nun, and we're still learning till this very day kung paano maging epektibo bilang isang tagapagsalita. At saka, hindi na kayo nagkahiwalay Nung bumaba siya sa DepEd, kasama na niya kayo, even sa kanyang politika. Okay.
Sabi ko nga po kanina, ang isa po sa pinakamalaking balita pa rin ngayon ay ang pinagtalunan po o yung pinagdebatihan noong pong Miyerkules. Ang banner story po ngayon ay ang statement ng spokesperson ng impeachment court, si Attorney Reggie Tonggol, at ang kanya pong sinasabi na ang corona trial daw po ang ang malamang na gamiting gabay ng impeachment court sa pagdidesisyon, which is pinayagang ilabas yung pong tax records ni Chief Justice Corona matapos na magbigay ng go signal sa kanya ang noon ay Pangulong Noynoy Aquino. Ano pong masasabi niyo po doon, Attorney Powa? Opo. Well, unang-una sa lahat, natural naman po na tingnan talaga yung records pagdating sa mga nangyari sa corona trial. So, inaasahan po natin yan. Pangalawa, yun naman pong approval ng Pangulo ay isa talaga sa mga exceptions under the tax code kung saan pwedeng magkaroon ng disclosure on the taxpayers' information na confidential dapat. So nakikita naman natin yung punto na yan. Ang posisyon lang po natin is unang-una sa lahat, after ng corona trial, meron na rin mga naging Supreme Court decisions pagdating sa impeachment. So at meron na rin mga naging pagbabago sa mga batas. Pangalawa, yung yung approval ng President, although we recognize that as an exception, para sa atin, hindi pa rin naman natatanggal, at yun po nang sabi natin noong isang araw, because I don't want to argue based on the merits now dahil bawal po sa amin yan. So inilalahad ko lang po kung ano yung nasabi namin noong isang araw. Nasabi namin isang araw na kahit na ganun po, na may approval ng Pangulo, hindi pa rin nawawala yung requirement na dapat relevant po. Yeah. At matutukoy natin kung ano ba talaga dun sa tax records ang dapat nating makuha para maipakita or mapatunayan yung mga aligasyon ng prosecution. Yun lang naman po yung ating saloobin at yun din po yung ating posisyon nung tayo'y sumapak dun sa oral argument. Pero kung halimbawa po, halimbawa at pumayag o may approval si Pangulong Marcos sa BIR Commissioner na buksan yung tax records o yung box na, yung BIR box, pero ito po, scenario lang to, hypothetical. Pero halimbawa, ang desisyon ng impeachment court ay huwag itong buksan. Ano ang pwedeng, nakikita nyo ba yung ganong klase ng scenario? Maari po, everything is possible kasi nga naman po, yung impeachment court, siya naman po talaga ang may karapatan magbigay ng mga orders ukol dyan. Although, nakikita natin, kasi ang balakid naman sa pagbubukas ng tax record really yung confidential nature niya, at pinagbabawal yan ng section 270 ng ating tax code, with the exception nga ng section 71 kung saan pag ang Pangulo ang nag-utos or na buksan yan ay pwedeng buksan. Pero sa tingin ko po, magiging yan din po yung magiging kumbaga issue na pagdedebatihan sa Monday, whether it be questions posed to council or pagdedebatihan din ng ating mga senator judges. So medyo mahirap lang po magsabi kung mag-anticipate or mag-speculate kung ano ang gagawin ng impeachment court dito. Pero ganun pa man, ang trabaho lang po natin, may ilatag natin yung position natin for their guidance. Okay. I'm sure na-examine nyo na rin po siguro kung ano ang laman ng kahon ng BIR box po na yan. Tapatin nyo nga po ako, meron po bang incriminating na laman yung BIR box? Kasi kaya po ganun ang tanong ko. Naalala nyo dati, nung impeachment po ni Presidente Joseph Estrada, ang naging mitya ng lahat, 'di ba? Naalala niyo yung envelope, yung brown envelope na nagbotohan po ang mga second envelope, nagbotohan po yung mga senador doon at siyempre inilaban ng kampo ni Presidente Erap Estrada na hindi ito dapat buksan, only to find out later na yung palang laman ng second envelope, dahil binuksan po yun, nandun po ako nung binuksan na nung
nung nag-acting president na si Gloria Macapagal Arroyo, binuksan po out of curiosity ni noon ay Senate President Nene Pimentel. Ebe, kamukat-mukat mo, yung palang laman ng kahon, nung second envelope, imbes na maging incriminating, makakatulong pa sana kay Presidente Estrada sa kanyang defense. Hindi ko kaya, ito, ang laki-laking usapin nito, parang ang dating ayaw niyong pabuksan dahil sa baka mapahama kayo. Baka nga, at the end of the day, ang mangyari, makatulong pa ito sa inyo. Opo. Cousin Ying, pagpasensyahan niyo na po siguro ako. Although, syempre po, napag-aralan na namin yung mga bagay na yan. Hindi ko po kasi maipahayag kung sa pananaw namin ay may incriminating o wala dahil we will delve on the merits. Yes, Baka po tayo ay ma-contempt. No? Dahil bawal po under Rule 18 ng impeachment court. But sa atin lang po, no, ang parati natin sinasabi, we are not here to suppress anything. Hindi naman po kami natatakot sa mga dokumento kung ano man yan. Kami po ay, kumbaga, confident po sa aming defense at sa aming theory of the case. Ang problema lang po dito, gusto lang namin mailahad, no, ang aming posisyon na may mga batas na nagbabawal. At hindi lang po ito para sa respondent ngayon, which is the Vice President. Para rin po ito, no, sa lahat ng impeachable officers. Kasi hindi naman po malayo na hindi ito ang huling magiging impeachment proceeding sa Pilipinas at kailangan ma-establish natin kung hanggang saan ba, no, ang kapangyarihan ng impeachment court, lalong-lalo na kung meron tayong mga, like nasabi natin, due process under the Constitution, but more significantly, meron tayong mga batas na mismong Kamara, no, Kongreso ang gumawa, both the Senate and the House, na nagbibigay ng tinatawag nating financial privacy rights at gumagalang sa confidentiality ng mga ganitong mga dokumento. So yun lang naman po yung ating punto. But although yung yung on the merits mismo and yung ayaw kasing naiintindihan po natin yan. Naiintindihan po natin yan. At saka ako po sabi nga po ng mga sinundan ninyong defense lawyers nung araw, yung mga the likes of Estelito Mendoza, Serapin Cuevas, kapag ka naumpisahan wala lang tigil Parang ganoon Kung pag naumpisahan, kung saan-saan na lang pupulutin ang mga ebidensya na hindi naman kasama sa unang napag-usapan, etc. Well, last na lang. Ito po, ewan ko kung may nakapagtanong na sa inyo o wala pa. Pero ito na last question ko. Naniniwala po ba kayo na inosente si VP Sara? Opo. Without a doubt po, no? Without batting an eyelash, talaga pong kami po ay talagang may buong kumpiyansa at naniniwala na wala pong basehan yung mga aligasyon. Although, siyempre, yan po ay madaling sabihin pero dapat patunayan pa rin natin dito sa sinasagawang paglilitis. Opo. Attorney Michael Pawa, sir, maraming salamat po at muli, binabati ko po kayo sa inyo pong kagalingan sa oral argument at I'm sure hindi naman yun ang last na kayo po ay mag-a-appear sa impeachment trial. Mabuhay po kayo, magandang umaga po. Maraming salamat po, Katunying. Again, no, isang malaking karangalan marinig yung mga salitang ganyan, lalong-lalo na galing po sa inyo at magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa ating mga kababayan. Maraming salamat po si Attorney Michael Pawa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. May nagtatanong sa atin na baka lang may makapag-isip sa nakikinig. Ba't mo naman tatanungin yung abogado kung naniniwala siyang inosente ang kanyang kliyente? 'Di ba parang impertinent yung tanong na yun parang impertinent. Actually, marami po kasing abogado na hindi naman sila mag-go on record na sasabihin nila na may kasalanan tong kliyente ko kaya lang kailangan ko ipagtanggol yan Oo.
meron kasing mga ganong sitwasyon na mismong abogado naniniwala hindi naman inosente yung kanyang kliyente. Kaya lang, kailangan niya ipagtanggol sapagkat tungkulin ng abogado na ipagtanggol yung kanyang kliyente. At sabi nga po ni Attorney Nidine Mel Santamaria nung opening statement po ng defense team, ang dapat daw pong sinabi ng defense team, ang pambungad pa lang na sinabi nila ay VP Sara is innocent. Pero hindi nila sinabi yon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, giyera sa Middle East. Nagpapatuloy, US muling nagsagawa ng airstrike sa military facilities ng Iran. Higit 10 pisong taas presyo sa langis, pinangangambahan sa susunod na linggo. Impeachment trial ni VP Sara posibleng umabot hanggang 2027. NBI Director Melvin Matibag kinansila ang biyahe sa Thailand para makatestigo sa impeachment trial. At mag-asawang senior citizens nagmagandang loob sa lalaking pinasilong sugatan ng pagsasaksakin sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng balita sa aming pagbabalik. Standby lang, Sherwin, sa ating malakas promo. 7:22 ng umaga. This time check is brought to you by At Jerry Baha, DZRH. Pangunahing balita. Upang sugpuin na lumalalang kaso na illegal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at legit ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman Al Tenco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Samantala, may nanalo na! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Sa Barangay 662 Cristobal, Paco, Maynila, may nanalo na. Parang si Congressman Joel Chua yung nanalo ah. Sherwin, go, go, go! Parang si Yul Serbo. Ganun ba? Oo. O, tignan mo naman. Ay, Dahil grabe. nga dito sa Barangay 662 Kumagat labi pa tuloy eh. Oo, di ba? Para lalong pumula yung Oo, labi. tama naman. No? Kamukha ni Yul Serbo, syempre kailangan pogi-pogi. Pero kagawad dito sa Barangay 662, itong ating nahuli sa Cristobal, Paco, Maynila. Si Kuya, pangalan niyo po? Odison Cuevas po. Magandang umaga po, Idol Katunying. Ay, Jerry Baha po. good morning, sir.
Ayun ba, natural ba yung buhok mo na yan? Opo, sir. Medyo pumuputi na rin kasi. Ayos. Iba na po yung kulay. Oo. Mga looks ng 50-hen. 50. Wala pa. Wala pa, kwarentahin pa lang. Parang 35 pa lang eh. Palagi kayo nakikinig sa DZRH o nanonood? Opo, madalas po. Lalo na po nung bakasyon. Ngayon po kasi may mga service na kaya ano na lang po yung panood ko. Pero madalas pa rin po. Sa cellphone ka nanonood? Opo, sa cellphone po. Sa cellphone? Sa cellphone, malimit na manood at tumutok sa DZRH. Itong si Konsehal. Konsehal, sino pong paborito yung announcer sa DZRH? Siyempre po, si Katunying at si Jerry Baha po. No, Konse, ito meron kang 1,000 pieces. Salamat po. Thank you. At syempre, kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para makuha yung ating medium component. Sige po. Word of the day ay... Black. Black. Dahil dyan, meron kang medium component atid ng Astron, ang alagang maaasahan. At syempre, meron kang grocery mula sa ACS at sa DZRH. At meron kang isusuot na DZRH t-shirt na gagamitan naman ng pinakamabango, ang bango ng 1,000 bulaklak ng Charm Popcorn Purple Eternity. Bangong Charm Popcorn Purple Eternity, mapapasin nyo kapag inanlawan nyo ang inyong mga damit gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ano masasabi mo, Konsehal? Maraming salamat po. Lalo-lalo na po kay Idol Jerry Baha at Katunying po. Maraming salamat, Konsi. Susunod, magiging chairman na yan si Konsi. Thank you. Malamang, nako. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na ang susunod nating winner sa DZRH Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Pangunahing balita. Uy, simulan na po ang inyong bagong automotive adventure sa UAAGI On The Move ngayong July. Magtungo na po sa UAAGI On The Move Leg 2. Nagsimula po yan noong July 16 at yan po ay hanggang 19 sa birthday ni Kumbachero sa Linggo sa SM Mega Mall Fashion Hall ground floor. Tuklasin ang 6 na automotive brands ng UAAGI Auto Group sa iisang venue. Ito po ang Baik, Cherry, Photon, Jetour, Link & Co at Radar. I-explore ang kanilang vehicles on display, mag-test drive, ipa-appraise ang kasalukuyan mong sasakyan para sa trade-in, mag-uwi ng exclusive merchandise at samantalahin ang iba pang mga event-only offers. Isama ang buong pamilya at bisitahin ang UAAGI On The Move Leg 2 sa SM Mega Mall Fashion Hall hanggang Linggo, July 19. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH. Pangunahing balita. Magandang balita po sa mga GSIS members at pensioners. Mas pinalawak, mas pinadali at mas pinalaki ang GSIS Balikinhawa 2. Maganda po ito at pwedeng mag-avail po ang mga miyembro at mga pensionado. Pwedeng makatanggap ng refund ng katumbas ng hanggang 6 na buwang loan amortization mula December 2025 hanggang May 2026. At kung may arrears po ang loan, no problem, pwede pa rin mag-apply. Basta't hindi pa due at demandable yung loan. Kaya sa ating mga GSIS members at pensioner, samantalahin na ang pagkakataong ito. Mag-apply sa GSIS Balikinhawa 2 gamit ang GSIS TATS app. Mas malaking ginhawa ang hatid ng GSIS para sa inyo. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. 10 pesos, more than 10 pesos po ang itataas na naman sa presyo ng produktong petrolyo next week. Nanangko po at tuloy-tuloy po ang bombahan na naman sa gitnang silangan sa pagitan po ng Amerika at Iran. At mukhang nagbabakbakan na rin ang Saudi at Yemen. Naku po, nanangko po. Talaga naman, ito yung ulitin ko lang, ito po yung mga problema na wala tayong kontrol. Ang pwede lang gawin ay mga solusyong pansamantala.
Kaya po ang Malacanang, ang Pangulong Bongbong Marcos ay inanunsyo na po ang tungkol po sa uplift. Ito po yung uplift assistance para sa mga sektor na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Kausapin natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary Rex, magandang morning. Si Katunying po ito. Katunying, magandang umaga rin sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Opo, bago ang lahat, gusto ko lang po kayong batiin ng congratulations dahil kayo pala ang number 1 sa mga cabinet members na pinagkakatiwalaan ayon sa survey po ng Tangere. Nagbubunga ang hindi nyo pag-uwi. Puro kayo sa trabaho, kayo ng trabaho. Well, Katunying, ako naman, nagpapasalamat tayo, lalong-lalo na sa mga kaya natin na naniniwala sa departamento. Yan naman ay refleksyon ng effort ng buong departamento, ng buong DSWD, the 40,000 strong team ng DSWD. Yan. Nagkataon lang ako lang siguro yung muka, pero yung effort talaga, yung 40 mil namin na mga kasamahan dito sa departamento. Opo, binabati rin natin ang mga taga-DSWD na ngayon po ay mabigat na naman ang inyong trabaho sapagkat isa sa mga tungkulin nyo ngayon ay magbigay ng ayuda. Magkano po uli itong ayuda na to para po sa uplift assistance sa Secretary? So, ang total na magiging halaga nito pag natapos to for the next months ay 55 billion pesos. Mm-hmm. Pero kung gusto nyo, unahan ko na. Sige po. Isa-isahin ko na. Kasi medyo madetalye to eh. Opo. May 3 pangkat. Yung unang pangkat, yan yung 4-piece at walang gutom yung food stamps ng mga benepisyaryo natin. 3.5 million na kabahayan yan o household. Okay. Sila lahat, makakatanggap sila ng 2,000 pesos pero isang beses lang. Ibig sabihin, sa next 6 months, one time lang sila makakatanggap nitong buwan ng July. Tapos, pero yung regular nila na ayuda, yung regular nila na tulong, yung cash transfer nila, tuloy-tuloy naman yon. Okay po. Pero ang kakaiba dito, yung Group 2 at Group 3, yung pangkat 2 naman, kasi meron kasi tayong mga halos 2.5 million na mga kababayan na mahirap pero hindi bahagi ng fees kasi wala silang mga anak na nag-qualify. Diba? Tapos, pangalawa, meron din tayong tinatawag Year 4. Ito na yon, Katunying, yung marami nagsasabi na oo, hindi na ako nasa poverty line, pero konti lang, isang kababayan, isang pangyayari, balik na naman ako sa kahirapan. Yes. Lahat-lahat tong grupo na to, 2.5 million na kabahayan to, at ang plano ng Pangulo natin dito ay tig to 2,000 pesos kada buwan mula July hanggang December. So for a total of 12,000 yun, ano? Correct. July, August, September, October. Tama. 12,000. Binigyan ko lang, Katunying. Ayaw ko magkamali. No problem. Sige po. Okay po. Tapos, yung last group, ito, napaka-importante rin ito bago to. 1.5 million na low-wage earners. Ibig sabihin, ito naman yung mga kumikita ng mga sa talaan ng SSS, mga 20,000 pababa, pero hirap pa rin. Siyempre, mababa ang kinikita. Sa talaan ng SSS, kumuha tayo ng 1.5 million na ganitong klaseng mga kababayan natin. So, ang suma total nito ay yung pangatlong pangkat makakatanggap rin ng 2,000 pesos kada buwan mula July hanggang December. Teka muna, interesado ako doon yung sinasabi niyong mababa kita na nakalista sa SSS. Ano, at 20,000 and below, ano ibig sabihin? Yun yung mga minimum wage earners? Actually, Katunying, yes, and yung some more. Meron pang konti, yung mas nakaangat lang ng konting konti. Pero Katunying, kasi ito nga yung Group 2 at Group 3, kung tatawagin natin, yan na yung tinatanong lagi, paano kami? Ito na yung near poor, kung tawagin. Kumikita, nagtatrabaho, pero kulang ang kinikita. Ito dalawang grupo na to, yung Group 2 nga, sabi ko 2.5 million, yung Group 3, 1.5 million, sila yung mas malaking bahagi nitong magiging uplift assistance natin. So kumbaga, Katunying, there's something in it for everyone. Opo. So, ang susunod na tanong ko po, Dian, paano ibibigay? Kasi alam nyo naman yung pila nung araw Nako, nanang ko po. Lagi na lang problema yan. Go ahead po. Iba-ibahin natin. Yung Group 1, dahil may mga ATM na yan, i-deposit na yan next week. Kasi one time na 2,000 lang yan. Next week na kagad, ha? Tapos na. Walang kahirap-hirap. Yung Group 3, meron silang benefits deposit account. May mga ATM rin yan. Sabihin,
kasi nakakakuha sila ng benepisyo sa SSS. So, ang gagawin natin sa pakipagtulungan sa SSS, i-deposit na rin lang natin diretso yan. So, tapos na yan by next week rin. Tapos kada buwan, titignan na lang nila sa ATM nila, nandun na. Ang ATM na tinutukoy ko, yung kung saan ng SSS dinideposit yung mga claims nila kung nagki-claim sila. Yes. Okay, yung pangatlong pangkat, dahil katunying, hinango ito, by the way, tatanong na naman pala saan galing yung listahan. Apo. So sabi ko nga, yung pangatlo galing sa SSS, yung group 2, galing doon sa tinatawag na Community-Based Monitoring System ng PSA. Di ba? Yung PSA, noong 2023, nag-survey sila ng mga kabahayan, doon natin hinango yun. Sila nagbigay sa amin ng listahan. Ngayon yan, Katunying, dahil first time yan makakatanggap ng ayuda mula sa gobyerno. First time. Apo. Wala ibig sabihin gusto muna natin i-validate. So, Katunying, yung kauna-unahan, wala ang gagamitin. Yung group 2 to, yung group 2. Oo, yung group 2, kasi bago yan eh. Punta sila doon kasi kailangan namin suriin na, kasi gusto namin malaman totoong tao ba to, buhay pa ba to, diba? Pero pagkakuha niya ng first 2,000 niya ng manual, doon na mismo, bibigay niya sa amin yung GCash account niya. Tapos sa susunod na 5 months, sa GCash na namin i-deposit. Ayun, hindi buwan-buwan, kailangan silang makatagpo ng personal ang mga taga-DSWD. Yes, kaya nga one time lang yung manual kasi kailangan namin malaman muna buhay ka ba. Apo. Diba? Pangalawa, akin na yung GCash account mo. Kailangan ko i-validate na kung ikaw si Katunying, sabihin mo sa akin yung GCash account mo para next month, siguradong sa'yo mapupunta. Wala na. Yun actually ang solusyon doon sa problema natin ng mga nakaraan. Kailangan lang malaman mong mga totoong tao itong mga to. Correct, Katunying. Sabi ko nga, ayaw ng Pangulo natin yung manual eh. Pero siyempre gusto rin ng Pangulo natin na iingatan yung pera. Kasi kung matandaan nyo, nagkaroon ng issue yan nung nadatnan ko sa DSWD. Yung last administration sa DSWD, social amelioration, tandaan nyo. Dahil hindi makalabas yung mga tao, pero nung time na yun, ibang-iba hindi makalabas, diniposit sa Palawan, USSC, mga service provider, tapos nung dulo na tuklasan, hindi na nila number yon. Wala na yung mga taong yon. So may malaking halaga na natulog sa mga bank account ng mga taong hindi na buhay. Kasi maaari nga na may record tayo, pero hindi ka naman buhay na tao. Nabawi ba yun? Nabawi ba yun? Nabawi yun, Katunying. Katunying, in fairness, nagkaroon kasi ng audit finding yun, nabawi naman yun, nabalik yun. Opo, okay, last. Pero ang pangit doon, Katunying, natulog yung pera. Opo. Okay, paano po yung nakikinig sa atin ngayon na may SSS member din, yung sa pangatlong grupo tinutukoy ka, yung pangatlong SSS members din po sila at tinuturing din nila yung sarili nila na mababa ang kita pero wala sa listahan. Paano yun? Katunying, kasi kami, siyempre, hindi naman kami pwede magdesisyon on their behalf. Humango kami ng listahan galing na sa SSS. So, Katunying, at this point in time, buo na yung listahan galing sa SSS. I-deposit na lang nga namin next week. So, ako naman, sa aking pananalig, na pinag-aralan to ng SSS, Katunying, kung malalaman mo lang yung pinagdaanan namin dito ng SSS at ng PSA, 2 o 3 buwan na pagpaplano rin ang ginawa dito, pagkakagilap ng mga pangalan. So ulitin ko, yung pangatlong pangkat, yan yung mga low-wage earners na dinetermine ng SSS. Ang may minimum salary credit siya ng mga 20,000, yan yung kinikita niya pababa. Nag-deposit siya, nag-contribute siya sa SSS once in the last year. Hindi mo pwede yung hindi active, diba? Hindi active. Active. So once man lang in the last year, isang beses lang. At pangatlo, meron kang deposit account sa record nila. Ibig sabihin, meron kang may benefits ka ng kinuha sa SSS. Kaya meron kang ATM record sa kanila, may land bank account. Yes, okay. Last na lang. Pasensya na kayo at pang isang oras yata itong usapan na to Sayang. Very technical Opo. Okay, 3 grupo. Wala bang pang-4 na grupo? Paano yung mga mas mataas ng 20,000 ang kita pero inaabot din ng kagipitan? Baka naman meron kayong yung mga tinatawag nating middle class na laging nagrereklamo na napag-iiwanan. Opo. Kasi itong kasi lower middle class na to Lower, sila yun nasa ilalim ng middle class. Kasi
Oo, may malaki yung spectrum kasi o malaki yung band ng middle class. So inuna muna natin yung mga nasa ilalim. Sa ilalim yung mga nasa boundary. Kumbaga, Yes, apo. boundary. Pero Katuning, dito sa programa to, ang layunin natin maprotektahan ang 7.5 million na kabahayan. Apo. Inuna natin to kasi sila yung pinaka-vulnerable. Sa pagsusuri ng PIDS, si Professor Toots Albert, PIDS, alam mo yun, may think tank ng gobyerno, di ba? Sabi nila, pag wala tayong gagawin, halimbawa, hindi tayo kikilos, halos 1.2 million na mga Pilipino ang lalong hihirap or babagsak sa kahirapan. Kaya, tinarget natin tong sektor na to kasi gusto natin, pag natapos tong energy emergency na to, hindi lalala yung poverty levels natin at yung mga napaangat na natin, yung mga nalabas na natin sa poverty line, yun yung near poor kung tawagin, maski pa paano, napangalagaan sila. Kasi sayang, nakatakas na sa kahirapan, biglang dahil lang dito sa energy emergency na to, babalik sila ulit. Pero Katuning, may nakahagip rin na konting middle class dito ayon sa pag-aaral. Hindi man marami, pero sila yun nasa ilalim ng middle class na spectrum. Nako, Secretary Rex, maraming salamat po sa oras. Kay Secretary Banoy ko na naman itatanong yung iba, yung sa mga transport. Katuning, mabanggit ko lang, ito pala, halos 10% ng middle class ang kasama dito sa programa na to sa pag-aaral. 10%? Opo. Ito yung data na galing sa PIDS mismo. Mamaya may press ko naman, alam ko nandun yung DZRH. Alam kong ikukwento pa to. Sige po, please. Thank you so much. Again, congratulations po, Sec Rex, sa appreciation ng publiko sa inyong ginagawa dyan sa DSWD. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Katuning. Magandang umaga. Magandang umaga po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magkakaroon po ng 60th Grand Alumni Homecoming ang Mariano Marcos Memorial High School sa July 25 na po yan. Ipagdiriwang ang 60th Foundation Day Baliktahanan, the Marcosian Homecoming. Gaganapin po sa Mariano Marcos Grounds 4 p.m. onwards. Hindi ba Don Mariano to dati? Nakalagay ito Don Mariano Marcos eh. Hindi na siguro doon. Humirap na din, ano? Happy 36th birthday kay Lindy Castillo Urbano ng Mekawayan, Bulacan. Ayon kay Mar Urbano ng Operation Tulong. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bayan Katunying at Ka-Jerry 2x2. Akala nyo, umalis na ako ha. Malapit na. Malapit na. Kuya Alex Barros sa Vancouver, Canada. Magandang morning. Binabati lang po natin si Kuya Alvin Barros ng DOH. Kuya Alvin, wala ba tayo dyan? At muli, happy birthday kay Kuya Eric Dastas. At congratulations sa promotion si 2-star General na Director Red Maranan ng PNPA. Yan ang magagandang balita. Kuya Boy Fabian, Ate Lani, magandang morning. Kuya Obet, Ate Gigi Imperio, baka kailangan nyo ng palitan yung bubong ng bahay nyo ha. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Na available na rin po sa pre-painted tiles pan para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. Uy, baka lang yung ibang mga kababayan natin dyan, baka kayo nagpo-problema ha, mga kumbatsero ha. Alam nyo bang ang magandang kalusugan ay nagsisimula rin sa maayos na digestive system, kaya wag nating hintayin na may maramdamang bago tayo mag-alaga ng ating tiyan. Gawing bahagi ng inyong araw-araw na routine ng BioPro. Meron po itong 19 probiotic strains na tumutulong suportahan ang healthy gut at digestive system. Hanapin po ang BioPro sa Mercury Drug at iba pang leading drugstores nationwide at online shopping platform. BioPro, ang inyong daily probiotic partner. Matindi yung banat ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ang tindi rin naman kasi nung ginawa nitong, ano ba to? Chinese media ba to? O mga vlogger lang? Chinese media talaga. Grabe po
Yung pong ginawa nila sa atin, ayan po itsura, ginawa tayo mga unggoy. Unggoy ang turing sa atin nitong Chinese media na hindi naman po lalabas yan kung walang pahintulot ng Chinese government. Ang tindi po nitong mga pangyayaring ito. Ayan po, nakita nyo, pinagbarong pa. Ala talaga eh. Alam nyo, wala namang gustong makipagdigmaan sa panahon ngayon eh. Meron bang gustong makipagdigma sa China? Kalaki-laki niyan. Pero pagka pumapayag tayong dinadapu-dapurak lang tayo at hindi tayo kumikibo sa mga ganito, lalo po nila tayong gaganyanin. Parang bully lang eh. Di ba? Yung bully, kapag tumayo ka, nanindigan ka sa isang bully kahit sa eskwelahan, kahit paano magdadalawang isip yun eh. Kasi pumapalag ka eh. Hindi po tayo nakikipag-away eh. Kailangan lang tayuan natin kung ano yung dapat nating panindiganan. Minsan sumusobra. At ang matindi nun, makakakita ka ng mga kapwa mo Pilipino na sumasang-ayon sa posisyon ng dayuhan. Opo, sumasang-ayon sa posisyon ng mga dayuhan. Kanina tuloy nabasa ko yung mga Makabebe Scouts eh. Sila po yung mismong mga nagmakapili. Kaya nahuli si Emilio Aguinaldo, ang unang presidente ng Pilipinas, doon sa Palanan, Isabela. Bakit? Sapagkat merong mga Pilipino na ipinagkanulo ang sariling bayan. Walang pakialam sa sarili niyang soberenya. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say,